Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ilayhi natawakkal. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang lahat ng papuri at pagpapala ay para sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang, at ang pagpapala at katapaan ay mapasawaling propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Purihin ang Allah subhanahu wa ta'ala na nagsabi, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha." At nilikha ng iyong Panginoon ang anumang kanyang naisin at piliin. Ang katangian ng pagpili o pagpili ay nagpapahiwatig ng kanyang pagiging Panginoon at kaisahan, at ng pagiging perpekto ng kanyang karunungan, kaalaman at kapangyarihan. Ang isang aspeto ng kanyang pagpili at pagnanais ay ang katotohanan na siya ay pumili ng ilang araw at buwan at binigyan ng kahigitan kaysa sa iba. Sa mga buwan, si Allah subhanahu wa ta'ala ay pumili ng 4 na kanyang ginawang sagrado. Gaya ng kanyang sinabi, "Ba'da a'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha 4 hurum. Dzalika dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Katotohanan, ang bilang ng mga buwan kay Allah ay 12 buwan, kaya ito ay itinakda ni Allah sa araw ng kanyang nilikha ang mga langit at ang lupa. Ang 4 ay sagrado. Iyan ang tamang relihiyon, kaya huwag kayong gumawa ng pagkakasala doon. Ang talatang nasa itaas ay tumutukoy sa 4 na sagradong buwan, kung saan ang Allah ay partikular na nag-uutos sa atin na huwag gumawa ng pagkakasala sa ating sarili sa panahon ng mga ito. Nilinaw ng Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala ng Allah, kung ano ang mga buwang ito sa sumunod na hadith. Sinabi niya, sallallahu alaihi wasallam, ang paghahati ng panahon ay bumalik sa orihinal nitong anyo na kasalukuyan ng nilikha ng Allah ang langit at ang lupa. Ang taon ay 12 buwan, kung saan ang 4 na buwan ay sagrado. 3 ang magkasunod na Dhul-Qa'dah, Dhul-Hijjah at Muharram, at ang ika-4 ay Rajab ng tribu ni Mudar na nasa pagitan ng Jumada Thaniya at Sha'ban, nasa Bukhari. Sinabi rin na ang dahilan kung bakit ito ay iniugnay sa tribu ng Mudar ay dahil ito ay kanilang pinarangalan at iginalang, kaya ito ay naiugnay sa kanila. Sa simula pa lamang ng panahon, ipinagbabawal na ang pakikipaglaban sa mga sagradong buwan. Ang pagkakasunod-sunod ng mga sagradong buwan ay nagpoprotekta sa mga peregrino sa Kaaba bago ang pagdating ng Islam at sa mga unang araw nito. Ang mga ito ay banal na idinisenyo upang payagan ang mga peregrino na iligtas na makadaan papunta at mula sa Makkah sa panahon ng Hajj. Ang ating mga gawa ay mas mabigat sa timbangan sa loob ng 4 na buwang ito. Ang Allah ay nag-uutos sa atin, huwag gumawa ng pagkakasala sa inyong mga sarili sa panahon nila. Dahil mas mabigat ang paggawa ng kasalanan sa panahon ng isang sagradong buwan. Sa parehong paraan, nagiging mas kapaki-pakinabang ang paggawa ng isang mabuting gawa. Kaya kailangan nating maging labis na mapagmatyag sa lahat ng ating ginagawa at labis na masigasig sa paghahanap ng kasiyahan ng Allah at magsikap na umiwas sa kanyang mga ipinagbabawal. Ang paggawa
ng kasalanan sa mga buwan na ito, higit na malaki ang kaparusahan at mas higit na malaki ang gantimpala naman ng paggawa ng mabuti o kabutihan. Ang mga sagradong buwan na ito ay natatangi dahil una ipinagbabawal dito ang pakikipaglaban, ang kital. Pangalawa, mas matindi ang paggawa ng mga kasalanan at panlalamang upang aapi sa mga buwan na ito. Either yung kasalanan na yan ay sa pagitan mo at ng Allah o di kaya ay sa pagitan mo at sa kapwa-tao o nilalang. At kabilang sa mga gawaing bid'ah sa buwan ng Rajab na binanggit ni Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymin rahimahullah, ang lahat ng mga hadith na inulat tungkol sa kahigitan ng salat o kahigitan ng pag-aayuno sa buwan ng Rajab, lahat ng ito ay mga hadith na mahihina. Bagkus sinabi ng ilang mga ulama na ang mga hadith na ito ay mga imbento at kasinungalingan sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya hindi maaari para sa sinuman na manalig sa mga hadith na ito. Hindi maaari para sa sinuman na panghawakan at gamitin niya ang mga hadith na ito sa pagbubukod tangi ng mga pag-aayuno o pagdarasal sa buwan na ito dahil ito ay isang bid'ah. Tunay na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar. Ang lahat ng bid'ah ay kaligawan at ang lahat ng kaligawan ay sa impyerno. At ang hadith na nabanggit di umano na ang Propeta Muhammad ay nagsasabi kapag pumasok na ang buwan ng Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa balighna Ramadan. Na ang ibig sabihin, wala, pagpalain mo kami sa Rajab at Sha'ban at ipaabot mo kami sa Ramadan. Ang hadith na ito ay isang daif, mahina at mungkar. Hindi ito salaysay mula sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at dahil doon hindi maaari para sa isang tao na gamitin ito sa panalangin dahil ito ay hindi nagmula sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ni Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymin rahimahullah, nais kong sabihin sa inyo bilang pagpapaliwanag sa katotohanan, ang buwan ng Rajab ay walang natatanging pagdarasal sa gabi ng unang biyernes ng buwan na ito at wala rin natatanging pag-aayuno sa unang araw nito at wala rin sa iba pang mga natitirang araw. Hindi maaari para sa sinuman na magbukod tangi ng anumang panahon o lugar para sa isang pagsamba na hindi naman ito ibinukod tangi ng Allah Azza wa Jal at ng kanyang sugo sallallahu alaihi wasallam, dahil tayo ay sumasamba lamang ayon sa batas ng Allah Azza wa Jalla at hindi ayon sa ating sariling pagnanais, kagustuhan at emosyon. Tunay na ang obligado lamang sa atin ay sabihin lamang sami'na wa ata'na, aming narinig at kami ay sumunod. Gagawin lamang natin ang mga bagay na ipinag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala at iwanan ang mga ipinagbabawal niya. At huwag tayong gagawa ng anumang pagsamba para sa ating mga sarili na hindi naman ito isinabatas ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng kanyang sugo sallallahu alaihi wasallam. O mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, tunay na ang mga dumating sa Quran at tamang sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hinggil sa mga mabubuting gawain ay sapat na ito kaysa sa mga hadith na mahihina at invento at gawa-gawa lamang. Tunay na ang isang tao kapag siya ay sumamba sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng mga gawaing pagsamba na umaayon sa batas ng Allah, tunay na sinamba niya ang Allah subhanahu wa ta'ala ayon sa tiyak na kaalaman at makakamit niya ang mga gantimpala ng Allah Azza wa Jal at makakaligtas siya mula sa parusa nito. Hilingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na biyayaan niya tayo ng kapakipakinabang na kaalaman at mabuting gawain, dalisay at malawak na biyaya at mabubuting supling. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Nawa ay gantimpalaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala
ng mga mabubuti at itala sa ating mga talaan ng mabubuting gawa. Hanggang dito na lamang. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.